Yeah. Sige. Okay. Welcome to Career Talk PH, the podcast where we explore different careers and learn from professionals. Today, we were joined by an elementary teacher who helps shape young minds and inspire the next generation every day. So, dito sa Career Talk PH, ginagawa namin yung mga videos na to para sa mga senior high school students at mga college students para naman ma-guide sila dun sa career na gusto nilang tahakin. So, let's introduce our guest for today, special guest for today. Tell us about yourself, Ate Lerma. Sige, te. Hello. Oh, your name and saan ka nagtuturo? Good day to all. I am Lerma Bamba, currently teaching at Maligaya Elementary School, Division of Tarlac. Yan. Shy type yung ating guest for today. Next question, how long have you been teaching? Ilang years ka nang nagtuturo, ate? I've been in teaching for 15 years. Wow, 15 years. Next, what inspired you to become elementary teacher? Actually, when I was a kid, when I was grade 2, maybe grade 2, I already thought to be a teacher someday. That ambition was not changed at all. So, first and last career I chose. So, bata pa lang iniisip mo na, gusto ko maging teacher paglaki ko. So, yun yung naging inspiration mo, ate, para mag-take ng, BS? BEd. Bachelor of Elementary Education. Okay. Bachelor of Elementary Education. Okay. Punta na tayo sa segment 1, Understanding the Profession. So, can you share with us, ano yung day in a life ng isang elementary teacher? Starting from pagising mo sa umaga, tapos yun sa school, and then pag-uwi. Ano ba ang day in a life ng isang teacher? Actually, currently, iba na yung routine ng mga teacher, no? So, sabi nga nila, you work before work, and then you work after work. that is the routine of being a teacher nowadays, no? So, pagkagising mo pa lang, isipin mo na kung ano yung i-prepare mo para sa school. Then, pagdating mo sa school, mag-prepare ka pa rin para sa class mo. After ng class mo, meron ka pa rin i-prepare for tomorrow. Ganun siya. So, pagising mo sa umaga, prepare ka, and then, bibiyahe papuntang school, and then, anong oras usually yung, uwian time? 5 or 6 p.m.? So, yung pinapollow namin yung class program namin. So, after 6 hours, pwede na kaming umuwi. So, everyday naman, I am going to home 3:45. 3:45. Kasi yung schedule ng mga bata ay morning shift. Morning and afternoon. Pero hanggang 2:40 lang. Dahil wala pang aral. So, pag nagkaroon na ng aral, yun yung remediation na ginagawa namin para sa mga bata para matuto silang magbasa. Magiging siyang 3:50. Mag-add ng another parang 1 hour. Almost 1. Mag-extend kayo doon sa usual na schedule nyo sa school. Okay. So, parang 5 p.m., nasa bahay na. Then, pag nasa bahay na, magpe-prepare ulit na. Siyempre, pag uwi ng bahay, kailangan yung family muna, no? So, rest ng konti, and then yung family. So, ginagawa ko usually yung mga work ko for school, yung pagtulog na si baby, no? Yung around 10 p.m., gano'n. So, umaabot ako ng 12. And then, the following day, gigising na naman ng 4 a.m. Aga. Ayan binibigyan na kayo ng para handa kayo, di ba? Alam niyo yung i-expect nyo pagka kumuha kayo ng course na pang elementary education.
So, magiging ganun yung routine nyo. Pero siguro, depende rin kung ano yung magiging schedule nyo sa school. Kasi kung panghapon naman kayo, hindi nyo naman kailangan gumising ng ganun kaaga. Siyempre, i-manage nyo rin yung time nyo doon sa kung ano yung mga gagawin mo sa bahay before ka pupunta ng school. At saka, siyempre, dahil ako, working mom. Working That's mom. why ganun yung routine. Pero siguro kung dalaga pa, single pa, no? May time pang mag-samgyup after. Pwede mo nang gawin before ka umuwi. Ganun. Siyempre, unlike pag meron kang family, siyempre, excited ka na umuwi. Uwing-uwi ka na kasi Uwi ka na. gusto na makita yung anak. Ayan. For you ba, Teacher Lerma, ano ba yung biggest responsibility ng isang elementary teacher? Yan, no? So, lang question. Ngayon, mabigat siya. Okay, so nowadays, so yung nakikita naman natin, yung mga nagtitrend ng mga issue, no? Talagang napakalaking factor nung madisiplina mo yung mga bata. So, that is one of the biggest responsibilities na kailangan naming magawa para sa kanila. Yung madisiplina namin sila, lumaki sila ng mabuting tao, gano'n. So, at saka syempre, nandun yung kailangan as a teacher nga, no? Maturuan sila ng tama, ng maayos. Especially yung sa mga academic, nila. Related dyan, Teacher Lerma, merong nagdi-trending nasabi nila yung teacher daw, halimbawa, may batang masakit ang tiyan, so yung teacher nagiging nurse minsan. Tapos, halimbawa, nagugutom, nagiging chef din. Tama. Tapos, halimbawa, may nag-aaway, nagiging police din. So, parang, pagka-teacher ka, nagkakaroon ka ng different hats sa isang classroom. Tapos, totoo rin ba yung napanood ko sa trending yun yung, halimbawa, lunch break, or recess ng mga bata, yung gusto mong kumagat ng sandwich, tapos may teacher, bukas! Teacher, bukas! So, yun. Diba? Pero syempre, nasa sayo bilang teacher, no? Kung paano, kailangan turuan mo sila na hindi palaging ganun, no? Ako, as a teacher ng grade 2, lagi kong sinasabi sa kanila, kailangan yung mga ganyang bagay, in your age, alam nyo na yan, no? Kailangan turuan nyo rin yung mga sarili, no? Hindi pwedeng palaging si teacher ang gagawa para sa inyo. Matuto rin dapat kayo. Ang bigat nga ng responsibility na gano'n na ikaw magtuturo sa bata na kailangan maging independent ka na. At that young age, di ba? Grade 2, dapat kaya mo nang buksan yung snack mo, kaya mo nang mag-CR, mag-isa, no? Kasi kung ilang bata yung estudyante mo, sasamahan mo lahat sila isa-isa sa CR. Kasi di ba pagka public, public school, 'di ba? Wala namang kayong parang teacher aid na. Pero wala kami. Pero may mga comfort room naman inside the classroom. Kaya talagang eyes on the children naman. Nakikita naman namin sila. Muling ginagawa talaga yun. Maganda 'yun kung nasa inside the classroom na yung toilet kasi minsan kung lalabas pa, 'di ba, sobrang hirap na i-assist mo pa. Tapos pag isa lang yung naiihi kasama lahat ng bata. Tsaka hindi mo pwedeng i-sacrifice yung isang bata or yung marami para sa isa lang. Hindi pwedeng ganun. Kaya buti na lang ngayon, may mga sarili ng comfort room inside the classroom. Yun, no? Tsaka parang isa pa sa mga nagiging responsibility ng teacher, parang laging ine-expect ng mga parents. Ang taas ng expectation sa mga teachers na pag pinasok namin yung bata sa school, dapat paglabas niyan, mabuting tao na siya, marunong na siya ng mga academics, tapos marunong na rin siya ng mga pagiging independent. Tapos pag uwi sa bahay, busy yung parents. Hindi nila napapalo ako, sobrang busy. Pero ini-expect nila, si teacher, na i-equip mo na lahat yun doon sa anak nila. Pero that's wrong mindset. So, hindi dapat ganun. So, bilang magulang, kailangan, may time pa rin tayo sa mga anak natin. Tulad ko, no, I'm a mother of 3. So, kailangan, yung mga anak ko, kahit na busy ako, nagagawa ko pa rin yung mga responsibility ko para sa kanila. So, ganun dapat, matanggal yung ganong mindset ng mga parents na, hindi, pag pinasok ko na dyan, kaya nyo na yan, teacher. Bahala ka na. At pag uwi namin ng anak namin, perfect na siya.
Kaya nga, Ano? nagkakaroon ng PTA meeting, no? Yung mga ganyang bagay, may explain dapat sa kanila ng mabuti na hindi lahat ay si teacher lahat ang gagawa, no? Mm. Dapat, tawag doon, equal divided sa role ng parent at saka ng teacher. Yes, yun, 'di ba? Sana yung mga parents din na nanonood sa atin ngayon, 'di ba? Matuto rin tayo sa ganon. And kapag may mga pa-meeting sa school, umattend din tayo para rin yung expectation natin sa mga teachers na set na eto lang yung role ni teacher, hindi eto. Oo. 'Di ba? 24/7. Yes.